10 taon ng pag-ibig tinapos sa isang kasinungalingan. Habang abala si Liana sa paghahanda ng paboritong kape ng kanyang asawa, sa isip niya ay ang kanilang anibersaryo. Ngunit ang katotohanan ay isang sampal. "Pirmahan mo na to, Liana." Buntis si Sabrina. Malamig na utos ni Marco. Sa pagtalikod niya sa durog na pangarap, may isang anino mula sa nakaraan na naghihintay para saluhin siya. Paano muling sisibol ang isang bulaklak na tinapakan? "Huwag kang mag-alala, mahal ko. Nakabook na ang flight ko. Bukas na bukas din, lilipad na ako papuntang France para samahan ka. Hindi kita pababayaan, lalo na ang ating anak. Hinding-hindi ko hahayaan na mag-isa ka sa panganganak." Ang mga salitang iyon ay parang mga talim na bumaon sa puso ni Liana habang nakatayo siya sa labas ng saradong pinto ng silid-aklatan ni Marco. Sa kanyang mga kamay, tanga niya ang isang tray na may 2 tasa ng mainit na kape. Ang matapang at mabangong barako na paborito ng kanyang asawa. May kasama ring isang maliit na kahon, ang regalong pinag-ipunan niya ng matagal para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal ngayong araw. Nanginig ang mga kamay ni Liana, naging sanhi kwa bahagyang pag-untog ng tasa ng porselana sa platito, na lumikha ng isang mahinang tunog sa tahimik na pasilyo. Pakiramdam niya ay biglang nawalan ng hangin sa paligid. Ang dating pamilyar na bango ng kape ay biglang naging mapait at nakakasuka. Sa loob ng 10 taon, ang tanging alam niya ay ang magsilbi, ang maging anino ni Marco Sandoval, at ang tumanaw, kuwa-utang na loob, sa pamilyang kumupkop sa kanya. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ko sakripisyong yun ay naging abo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Marco, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Nakasuot ito ng mamahaling suit, handa na para sa opisina. Ngunit ang mukha nito ay walang bakas, kuwa pagmamahal, tanging pagkairita lamang nang makita ang asawang nakatayo sa labas. "Liana, what are you doing here, eavesdropping?" tanong ni Marco. Ang boses ay kasing lamig kwa yelo. Hindi agad nakasagot si Liana. Ang kanyang lalamunan ay parang barado kwa mga bubog. "Marco, anong ibig sabihin nito? Franz, anak?" Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Imbes na magpaliwanag, isang mapait na tawa lamang ang pinakawalan ni Marco. Kinuha niya ang tasa chiwa kape mula sa tray ngunit hindi ito ininom. Sa halip ay ibinalik din ito ng padaskol. "Now that you know, let's stop this charade. Sabrina is pregnant, Liana. She's giving me what you couldn't give in 10 years. Isang tagapagmana." Bawat salita ay parang isang sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Liana. "Pero Marco, ang kasal natin, ang anibersaryo natin ngayong araw." "Anniversary?" Lalong naging mapangapi ang tingin ni Marco. "Liana, be realistic. Ang pagsasama nating ito ay utang na loob mo lang sa mami ko. You were never more than a glorified housekeeper in this house. Huwag mong isipin na ang isang katulad mong galing sa hirap ay sapat na para sa isang Sandoval." Ang tray na hawak ni Liana ay dahan-dahang bumaba hanggang sa sumayad ito sa sahig, kasabay ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ko alala ko, kanilang pagsasama. Ang mga gabing ipinaghahanda niya ito, kuwa pagkain. Ang mga araw na tiniis niya ang pang-aalipusta, kuwa kanyang biyenan. Para lamang sa kanya ay tila mga basura na itinapon sa harap, kuwa kanyang mukha. Tinalikuran siya ni Marco para kumuha kwa ilang dokumento sa loob. Ang tanging naririnig na lamang ni Liana ay ang malakas na pintig kwa sarili niyang puso na parang isang tambol na nagbabadya kwa kamatayan. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kahon korelong binili niya, na ngayon ay nakahiga sa tabi ko mga tasang lumamig na. Sa gitna kwa kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Kasing pait kwa kapeng hindi natikman. Sapat na ba ang 10 taon bulag na katapatan para bayaran ang utang na loob
na kailanman ay hindi matatapos? O sadyang ang isang pusong mapagmahal ay walang puwang sa mundo, kung mga taong ang tanging alam ay kumuha at hindi magbigay? Tumalikod si Liana, hindi para tumakas, kundi dahil hindi na niya kayang tingnan ang lalaking naging sentro kwa kanyang mundo, na ngayon ay siyang naging mitya kwa kanyang pagkaubos. Ang tahimik na pasilyo kwa mansyon ay tila naging isang mahabang libingan kwa kanyang mga pangarap. Isang dekada, Liana. Isang dekada mo kaming pinagsilbihan, ngunit wala kang naibunga kundi ang aming pagkadismaya. Ano pa ang saysay ng isang asawang baog sa pamilyang Sandoval? Ang mga salitang iyon mula kay Doña Esmeralda ay parang mga latay ng mamahaling sinturon na humahagupit sa likuran ni Liana. Nakaluhod ang nakababata sa harap ng kanyang biyenan sa gitna ng malawak at marangyang hardin, kung saan abala ang matanda sa paggupit ng kanyang mga paboritong rosas. Bawat tagpas ng gunting ni Doña Esmeralda ay tila sumasabay sa bawat hiwa sa puso ni Liana. Nakatitig si Liana sa mga tuyong dahon sa paanan ng matanda, habang pilit niyang inaalala ang mga gabi noong nakaraang 3 taon nang magkasakit ang biyenan. Siya ang nagpupunas dito, siya ang nagpapalit ng lampin, at siya ang nagtitiis sa lahat ng sumpong nito habang si Marco ay abala sa ibang bansa. Ngunit ngayon, sa harap ng katotohanang buntis ang ibang babae, ang lahat ng pag-aarugang iyon ay parang mga alikabok na basta na lamang ipinagpag sa hangin. Mami, akala ko po ba ay anak na ang turing ninyo sa akin? Pinagsilbihan ko po kayo ng higit pa sa sarili ko. Hikbi ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkadurog. Itinigil ni Doña Esmeralda ang kanyang ginagawa at tiningnan si Liana nang may halong pandidiri. Anak, don't be too ambitious, Liana. Kinupkup ka lang namin dahil sa utang na loob mo sa amin noong mamatay ang ama mo. You were a business investment that failed to produce a result. Ngayong may magdadala na ng tunay na dugo ng mga Sandoval, bakit pa kami magtitiyaga sa isang tulad mong tuyo na ang sinapupunan? Tumayo si Liana, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa biglang kawalan ng pakiramdam. Ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat ay tila naging kasing lamig ng semento. Ang bawat sulok ng mansyong Sandoval na itinuring niyang tahanan ay biglang nagmukhang isang malaki at gintong bilangguan. Sa loob ng 10 taon, ang utang na loob ay naging isang kadena na mas lalong humihigpit sa bawat paghinga niya. Bumalik si Liana sa loob ng bahay, sa silid kung saan naghihintay ang mga dokumento. Nakita niya si Marco na nakasandal sa pader, walang pakialam, na naglalaro sa kanyang cellphone habang naghihintay. Ang panulat na nakapatong sa ibabaw ng mesa ay tila kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Dahan-dahang hinawakan ni Liana ang panulat. Ang kanyang mga daliri, na dati ay laging mabilis sa pag-aayos ng kurbata ni Marco o sa paghahanda ng gamot ni Doña Esmeralda, ay tila naninigas. Ngunit sa isang iglap ng kaliwanagan, naisip niya ang lahat ng mga luhang inubos niya sa dilim habang naghihintay sa asawang hindi dumarating. Ang bawat pirma ay hindi lamang pagtapos sa isang kasal, kundi ang pagpunit sa mga tanikala ng kanyang pagkaalipin. Nang matapos ang huling titik ng kanyang pangalan, binitawan niya ang panulat na lumikha ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng kahoy na mesa. Tumingin siya kay Marco, hindi na may halong pagsamo, kundi may isang uri ng kapayapaang hindi pa niya naramdaman kailanman. Tapos na, Marco. Malaya ka na sa akin, sabi niya. Ang boses ay matatag at hindi na nanginginig. Bago siya lumabas ng silid, nakita niya si Doña Esmeralda na nakatayo sa may pinto. Sa huling pagkakataon, lumapit si Liliana at kinuha ang kamay ng matanda para magmano. Isang huling pagkilala sa tradisyon, isang huling pagbabayad sa utang na loob na sinisingil ng sobra-sobra. Ngunit nang dumampi ang noo niya sa kamay ng matanda, wala na siyang naramdamang takot o bigat. Isang maliit na maleta lamang ang bitbit niya. Ang maletang dala rin niya noong unang beses siyang tumapak
Sa bahay na ito, 10 taon na ang nakalilipas. Habang naglalakad siya palabas ng malaking gate, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng bakal na pinto sa kanyang likuran na lumikha ng isang tunog na yumanig sa katahimikan ng kalsada. Nagsimulang pumatak ang ulan, malamig at banayad, tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Habang naglalakad siya sa gitna ng kalsada na walang katiyakan kung saan patungo. Isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan na parang isang sugat na hindi pa naghihilom. Pagkatapos ng 10 taon ng paglimot sa sarili para sa iba, kilala pa ba niya ang babaeng makikita niya sa salamin bukas ng umaga? Tumingala si Liana sa langit at hinayaang humalik ang ulan sa kanyang mukha. Sa gitna ng dilim at lamig, ito na ang unang pagkakataon na wala na siyang pagsisilbihan kundi ang sarili niyang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang nanginginig na sahig ng lumang bus ay tila nakikisimpatya sa kaba na nagmumula sa dibdib ni Liana habang binabaybay nito ang madilim na kalsada palabas ng Maynila. Nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana kung saan ang bawat patak ng ulan ay nag-uunahang gumuhit ng landas, tila mga luhang hindi na kayang ibuhos ng kanyang mga mata. Sa pagitan ng kanyang mga paa, mahigpit niyang yakap ang maliit na maletang naglalaman ng lahat ng natira sa kanyang 10 taon. Ilang pirasong damit, mga lumang litrato ng kanyang mga magulang, at isang pusong durog na durog. Sa bawat paghinto ng bus sa mga istasyon, tila bumabalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang sarili bilang isang batang babae na puno ng pag-asa. Suot ang kanyang pinakamagandang damit habang bitbit ang pangarap na maging katuwang ng lalaking inakala niyang kanyang tadhana. Noon, ang bawat ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na nangangako ng kaligayahan. Ngunit ngayon, ang mga ilaw na yon ay tila mga mapanuyang mata na nakasaksi sa kanyang pagkabigo at pagkapahiya. Ang amoy ng diesel at ang pawis ng mga kapwa pasahero ay humahalo sa lamig ng gabi, ngunit hindi ito nararamdaman ni Liana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding bigat sa kanyang lalamunan na tila isang malaking bato na hindi niya malunok. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, naramdaman niya ang isang mahinang kalabit sa kanyang braso. Iha, mukhang hindi ka pa kumakain. Hati na tayo rito. Ang mahinahon na natinig ng isang matandang babae sa kanyang tabi ang bumasag sa katahimikan ng kanyang isipan. Iniabot nito ang isang maliit na balot ng puto na may kasama pang mainit na kape sa isang plastik na baso. Bahagyang nagulat si Liana. Tiningnan niya ang matanda na may suot na simpleng duster at may bakas ng pagod sa mga mata. Ngunit ang nangiti nito ay kasing init ng sikat ng araw sa umaga. Sa loob ng 10 taon, sa mansyon ng mga Sandoval, ang tanging natatanggap ni Liana ay mga utos na balot ng lamig at mga pananalitang puno ng lason. Ang simpleng alok ng isang estranghero ay tila isang malakas na hampas sa kanyang damdamin na nagpaalala sa kanya na mayroon pa palang kabutihan sa labas ng gintong kulungan na kanyang nilisan. Salamat po, nanay. Pabulong na sagot ni Liana. Ang bawat kagat sa malambot na puto ay tila may kasamang pait ng pagsisisi, ngunit unti-unti nitong pinupuno ang hungkag niyang sikmura at ang nanunuyo niyang pag-asa. Nang magsimulang magkulay lila ang langit sa pagdating ng bukang liwayway, huminto ang bus sa isang pamilyar na kanto sa Batangas. Ang bango ng basang lupa, ang halimuyak ng mga puno ng mangga, at ang sariwang hangin na humahalik sa kanyang balat ay tila mga bisig na yumayakap sa kanya pauwi. Ngunit habang papalapit siya sa daan, patungo sa kanilang bahay, ang bawat hakbang niya ay tila bumibigat. Ang takot na makita ang pagkadismaya sa mga mata ng kanyang magulang ay tila isang malaking pader na kailangan niyang lundagin. Tumigil si Liana sa harap ng isang lumang bakod na yari sa kawayan. Ang pintong kahoy ng kanilang munting tahanan na may mga bakas ng lumang pintura ay tila isang saksi sa lahat ng kanyang mga pangarap bago siya lumisan. Narinig niya ang malakas na tilaok ng manok mula sa likuran ng bahay,
Isang hudyat na gising na ang mundo, ngunit ang kanyang sariling mundo ay tila nakatigil pa rin sa gitna ng kadiliman. Itinaas ni Liana ang kanyang kamay para kumatok, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, sa kahoy, naramdaman niya ang matinding panginginig. Paano niya sasabihin sa kanyang ama na ang anak na ipinagmalaki nilang ikinasal sa isang mayamang pamilya ay bumalik na walang dala, kundi ang sugat ng pagkatalo? Paano niya haharapin ang hiya na ibabalot niya sa pangalan ng kanilang pamilya sa harap ng kanilang mga kapitbahay? Nanatili siyang nakatayo doon. Ang kanyang anino ay mahabang nakahiga sa lupang kinalakihan. Ang hangin ng madaling araw ay tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan. Tinatanong siya kung may puwang pa ba ang isang tulad niyang talunan sa tahanang minsan na niyang tinalikuran para sa isang huwad na paraiso. Liana, Diyos ko, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang galing sa isang mahabang lamay. Ang boses ng kanyang ina na si Aling Maria ang sumalubong sa katahimikan ng madaling araw nang tuluyan ng bumukas ang pinto. Hawak nito ang isang lumang sandok. Habang ang amoy ng usok mula sa sinisindang kahoy sa kalan ay humahalo sa malamig na hangin. Sa likuran nito, nakita ni Liana ang kanyang ama na si Mang Teodoro na tahimik na nag-aayos ng kanyang mga kagamitan sa pagsasaka sa isang sulok ng kanilang maliit na kusina. Hindi nakasagot si Liana. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila at dahan-dahan siyang napaupo sa lumang bangko na yari sa nara. Ang bawat tanong ng kanyang ina ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nasaan si Marco? Bakit mag-isa ka lang? Nag-away ba kayo? Liana, sumagot ka. Ang boses ni Aling Maria ay nagsisimula ng tumaas. May halong kaba at pagbabadyang galit. Wala na po kami, inay. Naghiwalay na po kami. Pinirmahan ko na ang annulment papers kagabi. Pabulong na sagot ni Liana habang nakatingin siya sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Narinig ni Liana ang pagbagsak ng sandok sa sementong sahig na lumikha ng isang tunog na tila bumasag sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang mukha ni Aling Maria ay namutla, bago ito unti-unting napalitan ng kulay ng galit at takot. Anong sabi mo? Naghiwalay? Liana, nabubuang ka na ba? Alam mo ba kung anong sasabihin ng mga kapitbahay natin? Isang dekada kang itinuring na reyna sa Manila, tapos uuwi ka rito na parang basang sisiw? Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pait. Anong nangyari sa utang na loob natin kay Doña Esmeralda? Siya ang nag-ahon sa atin sa hirap, Liana. Kung may problema kayo ni Marco, dapat nagtiis ka. Ganyan ang buhay may asawa. Kailangang lulunukin ang lahat para sa pamilya. Nagtiis po ako, Nay. 10 taon akong naging alipin sa sarili kong pamamahay. 10 taon akong tumanggap ng masasakit na salita dahil lang sa utang na loob na yan. Sagot ni Liana, sa unang pagkakataon ay diretsong tumingin sa mga mata ng kanyang ina. Pero may hangganan din po ang lahat. May ibang babae na siya, Nay. Buntis ang babae niya. Ano pa po ang itititiis ko? Imbes na yakapin siya, tila mas inisip ni Aling Maria ang sasabihin ng ibang tao. Diyos ko, mapapahiya tayo nito sa buong baryo. Sasabihin nila, hindi mo man lang nagawang itali ang asawa mo. Bumalik ka sa Manila, Liana. Magmakaawa ka kay Marco. Sabihin mo, papayag ka kahit anong gusto niya. Huwag lang kayong maghiwalay. Hindi mo ba naisip ang kahihiyang idudulot nito sa amin? Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang pait na lason na unti-unting pumapatay sa natitirang lakas ni Liana. Naramdaman niya ang init ng mga luha na muling gumuguhit sa kanyang pisngi. Ang tahanang inakala niyang magiging kanlungan ay tila nagiging isang panibagong hukay ng panghuhusga. Ngunit sa gitna ng matatalas na salita ni Aling Maria, naramdaman ni Liana ang isang presensya sa kanyang tabi. Ang kanyang ama, na kanina patahimik,
ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Walang imik na inilapag ni Mang Teodoro ang isang mangkok sa harap niya. Mula rito ay lumalabas ang mainit na usok ng goto na may amoy ng luya at bawang, ang paborito ni Liana noong bata pa siya. Hindi nagsalita ang kanyang ama. Tumingin lang ito sa kanya ng may malalim na lungkot, ngunit may kasamang pag-unawa na hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Ang mainit na mangkok sa kanyang harap ay tila isang tahimik na deklarasyon na sa kabila ng hiya at galit ng mundo, may isang taong nakakaalam ng kanyang tunay na halaga. Kumain ka muna, Liana. Mahaba ang naging biyahe mo. Ang tanging sabi ni Mang Teodoro bago ito muling bumalik sa kanyang ginagawa. Kinuha ni Liana ang kutsara, ang init ng pagkain ay tila unti-unting nananalaytay sa kanyang naninigas na katawan. Ngunit bago pa man niya madala ang unang subo sa kanyang bibig, isang malakas na katok mula sa kanilang pintong kahoy ang muling bumasag sa sandali ng kapayapaan. Maria, Teodoro, gising na ba kayo? Totoo ba ang balitang nakita raw si Liana na bumaba sa bus kaninang madaling araw na may dalang maleta? Ang boses ni Aling Susing, ang pinakamachismis nilang kapitbahay, ay pumailan lang sa labas. Puno ng malisyosong pananabik. Nanigas si Liana sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang ina ay mabilis na lumapit sa bintana. Ang mukha ay balot ng takot at hiya. Tumingin si Liana sa mangkok ng goto, pagkatapos ay sa pintong tila naging pasukan ng isang bagong bagyo. Alam niyang ito pa lamang ang simula ng isang laban na hindi niya inasahang kailangan niyang harapin sa sarili niyang lupang kinalakihan. Ang bawat paghagod ng basang-basahan ni Liana sa ibabaw ng kanyang lumang tukador ay tila isang paraan ng pagbura sa 10 taon ng alikabok at sakit na kumapit sa kanyang pagkatao. Sa loob ng maliit na silid na ito, kung saan ang amoy ng luma at tuyong kahoy ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa labas, tila huminto ang oras. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintanang yari sa kapis ay gumagawa ng mga hugis sa sahig na nagpapaalala sa kanya na ito ang unang umaga na hindi siya gumising sa ilalim ng mabigat na titig ni Doña Esmeralda o sa malamig na katahimikan ni Marco. Ito ang kanyang unang araw ng kalayaan, ngunit ang kalayaang ito ay may kasamang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Habang iniaayos niya ang kanyang iilang gamit, bawat galaw niya ay tila may kasamang pag-aalinlangan. Nakasanayan na niya ang pagkilos nang mabilis para tugunan ang pangangailangan ng iba. Kaya't ang pagkakataong kumilos para sa sarili ay tila isang wikang banyaga na kailangan niyang muling pag-aralan. Lumabas si Liana sa likuran ng bahay, bitbit ang isang lumang itak at walis tingting. Ang bakuran na dati ay hitik sa mga gulay na itinanim ng kanyang ama ay binalot na ng matatangkad na talahib at mga ligaw na gumamela. Ang mga damong ito ay tila mga anino ng kanyang nakaraan sa Manila. Magulo, mapanakit, at unti-unting sumasakal sa kanyang tunay na ganda. Sinimulan ni Liana ang paghawan sa mga damo. Bawat pagbunot niya sa mga ligaw na ugat mula sa basang lupa ay tila isang simbolo ng pagbaklas sa mga alaala ng pagkakanulo ni Marco. Ang init ng araw sa kanyang likuran ay nagpapadaloy ng pawis sa kanyang mukha. Ngunit imbes na mapagod, naramdaman niya ang isang uri ng sigla na matagal nang nawala. Ang bawat gasgas sa kanyang mga kamay at ang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko ay tila mga medalya ng kanyang pagsisimula. Ang pagod ng katawan ay mas mainam kaysa sa pagod ng isang pusong walang patutunguhan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis, tumama ang kanyang itak sa isang matigas na bagay na nakabaon sa ilalim ng isang malaking puno ng bayabas. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa, gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa lumitaw ang isang lumang kahon na yari sa nara. Ang barnis nito ay kupas na at ang mga bisagra ay kinalawang na rin. Ngunit kilala ni Liana ang kahong ito. Ito ang kahon ng mga pangarap na itinago niya bago siya lumisan patungong Maynila 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng kahon
na lumikha ng isang mahinang tunog nang nagkiskisang kahoy sa gitna ng katahimikan ng bakuran. Sa loob, nakita niya ang mga piraso ng papel na medyo madilaw na dahil sa panahon. Ang mga ito ay mga guhit at phrasal sketches ng mga cake at pastries, mga disenyong siya mismo ang gumawa noong siya ay nangangarap pa na magkaroon ng sariling panaderya. May mga guhit ng mga cake na pinalamutian ng mga edible na bulaklak, mga ensaymada na tila mga ulap sa lambot, at mga tinapay na may kakaibang hugis. Sa bawat guhit, may mga nakasulat na listahan ng mga sangkap sa gilid. Asukal, harina, gata, at pagmamahal. Ang bawat titik ng kanyang sariling sulat kamay ay tila isang tinig mula sa kanyang nakaraan. Nagpapaalala sa kanya na bago siya naging Mrs. Sandoval, siya muna ay si Liana Reyes, ang babaeng may pangarap na magbigay ng tamis sa mundo. Hinawakan ni Liana ang isa sa mga papel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumuhit sa mga linyang kanyang nilikha noon. Ang kanyang puso, na akala niya ay tuluyan nang naging bato dahil sa sakit, ay tila nakaramdam ng isang munting pintig ng pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asang yon ay ang takot. May puwang pa ba ang mga pangarap na ito sa isang buhay na punong-puno na ng mga lamat? Habang nakatitig siya sa mga guhit, narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng gulong ng isang sasakyan sa harap ng kanilang bahay na sinundan ng marahang pag-andar ng makina na tila humihinto. Isang bihirang pangyayari ang pagkakaroon ng sasakyan sa liblib na bahaging ito ng kanilang baryo. Mabilis na itinago ni Liana ang mga papel sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay bumilis habang ang kaba ay muling bumabalot sa kanya. Sino ang darating sa oras na ito? Isang tao ba mula sa kanyang masakit na nakaraan o isang bagong kabanata na hindi pa niya handang harapin? Nananatili siyang nakatayo sa ilalim ng puno ng bayabas, yakap ang kanyang mga pangarap na papel. Habang ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay na paghihintay sa kung anong susunod na mangyayari sa kanyang unang araw ng pagiging malaya. Liana, ikaw nga ba talaga yan? Ang tinig na yon ay parang isang pamilyar na awitin na nanggaling sa kailalim-laliman ng kanyang alaala. Isang boses na hindi dapat naririto sa gitna ng maputik na bakuran sa Batangas. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Liana, habang ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa mga lumang papel ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang mukha ay may bahid ng uling at dumi, ang kanyang buhok ay magulo dahil sa hangin, at ang kanyang lumang t-shirt ay basang-basa ng pawis. Sa tapat ng kanilang bakod, nakatayo ang isang lalaking tila hindi nababagay sa paligid. Nakasuot ito ng simpleng puting polo shirt at maong. Ngunit ang tindig nito at ang paraan ng pagtama ng sikat ng araw sa kanyang mukha ay nagbibigay ng isang aura na kasing ningning ng mga bituin sa langit. Ang sasakyang itim na nakaparada sa likuran nito ay kumikinang sa ilalim ng araw. Isang matalim na kaibahan sa kalawangin at lumanilang kapaligiran. Si Rafael de Leon, ang pambansang Ande na tinitingala ng buong Pilipinas. Ang lalaking ang mga mata ay nakapaskil sa bawat billboard sa EDSA at ang bawat salita ay pinapakinggan ng milyon-milyong tao. Ngunit higit sa lahat, siya ang batang lalaking dati ay kasakasama ni Liana sa pag-akyat sa mga puno ng mangga bago ito lumuwas ng Maynila upang hanapin ang kanyang kapalaran. Rafael, halos hindi lumabas na tinig mula sa mga labi ni Liana. Naramdaman niya ang matinding hiya na biglang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang magtago, gusto niyang takpan ang kanyang mukha na punong-puno ng dumi ng lupa. Paano siya makakaharap sa isang taong ang buhay ay tila isang perpektong pelikula, habang ang sarili niyang buhay ay isang gumuhong istruktura? Hindi pinansin ni Rafael ang dumi o ang magulong bakuran. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila nagmamarka ng pagtatapos ng katahimikan sa buhay ni Liana. Huminto siya sa harap ng bakod na kawayan
At tiningnan si Liana nang may halong gulat at isang uri ng lungkot na hindi maipaliwanag. Matagal na rin, Liana. Hindi ko akalain na dito tayo muling magkikita. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malambot at puno ng senseridad. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyo ni Marco. I'm sorry. Ang pagbanggit sa pangalan ni Marco ay parang isang sariwang sugat na binuhusan ng asin. Napayuko si Liana. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na itinatago ang mga papel sa kanyang likuran. Sa paligid, naramdaman niya ang mga mata ng kanyang mga kapitbahay, si Aling Susing at ang iba pa, na nakasilip mula sa likod ng kanilang mga bintana, tila mga buwitre na naghihintay ng bagong balita na pagpipistahan. Wala na yun, Rafael. Tapos na ang kabanatang yun. Sagot ni Liana. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't dapat ay nasa Maynila ka? Sa gitna ng mga kamera at spotlight? Ngumiti ng bahagya si Rafael, isang ngiting may halong pagod. Minsan, kailangan din ng isang tao na bumalik sa kung saan siya nagsimula para lang maalala kung sino talaga siya. Naghahanap ako ng kapayapaan, Liana. At mukhang hindi lang pala ako ang naghahanap noon. Inilibot ni Rafael ang kanyang paningin sa bakuran na kalahati pa lamang ang nalilinis ni Liana. Nakikita niya ang mga ligaw na bulaklak na nagsisimulang sumibol sa gitna ng mga damo at ang punong bayabas kung saan nakabaon ang kahon ng mga pangarap. Isang kakaibang init ang dumaloy sa dibdib ni Liana nang makita ang paraan ng pagtingin ni Rafael sa kanyang simpleng buhay. Isang tinging walang halong panghuhusga, kundi puno ng paghanga sa kanyang katatagan. Tutulungan kita, biglang sabi ni Rafael habang nagsisimulang magbukas ng butones ng kanyang polo para itupi ang mga manggas nito. Ano? Hindi! Rafael, isa kang sikat na artista. Hindi ka pwedeng maghukay ng lupa rito. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Protesta ni Liana. Ngunit bago pa man siya makatapos, ay pumasok na si Rafael sa loob ng bakod. Dito, sa harap mo hindi ako si Rafael de Leon na nakikita nila sa telebisyon. Ako lang si Rafael, ang batang lalaking laging humihingi sa iyo ng pandesal noon. Biro niya, habang sinisimulang damputin ang mga tuyong sanga sa lupa. Sa sandaling iyon, ang bigat ng nakaraan ay tila bahagyang gumaan sa mga balikat ni Liana. Ang bayanihan na inakala niyang nawala na sa kanyang buhay ay tila muling nabubuhay sa paraang hindi niya inaasahan. Ngunit habang nagtatrabaho sila sa ilalim ng sikat ng araw, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa isipan ni Liana. Sapat na ba ang pagbabalik ng isang lumang kaibigan para burahin ang lahat ng pait na iniwan ng isang asawang nanloko? O ito ay simula lamang ng isang bagong bagyo na mas lalong susubok sa kanyang nanunumbalik na tapang? Nararamdaman ni Liana ang bawat paghinga ni Rafael sa kanyang tabi. Isang presensya na tila nagbibigay ng bagong kulay sa kanyang mundong naging itim at puti. Ngunit sa kabilang dako ng kalsada, ang matatalim na mata ni Aling Susing ay hindi pa rin umaalis, handang itala ang bawat galaw ng babaeng iniwan at ng lalaking bituin. Isang kwentong alam ni Liana na mabilis nakakalat sa buong baryo bago pa man lumubog ang araw. Hindi ko akalain na matatandaan mo pa ang punong ito, Rafael. Noong huli tayong narito, muntik ka nang mahulog dahil lang sa gusto mong abutin ang pinakamataas na bunga ng bayabas para sa akin. Ang tinig ni Liana ay may halong pait at tamis habang nakatitig siya sa matandang puno sa gitna ng kanilang bakuran. Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng bumaba na nagbibigay ng mahabang anino sa kanilang dalawa ni Rafael. Nagpunas ng pawis si Rafael gamit ang kanyang braso. Ang kanyang mapuputing balat ay namumula na dahil sa init ng Batangas, ngunit walang bakas ng reklamo sa kanyang muka. Sa loob ng mahabang panahon, ang bawat salitang naririnig ni Liana ay tungkol sa kanyang mga pagkukulang. Hindi ka marunong mag-ayos.
Bakit hindi ka pa buntis? Wala kang silbi sa pamilyang Sandoval. Ngunit sa hapon na ito, sa ilalim ng punong bayabas, ang naririnig niya ay ang mga kwento ng isang batang babaeng matapang, masayahin at puno ng pangarap. Paano ko makakalimutan? Tumawa ng mahina si Rafael. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang banayad na hangin na nagpapakalma sa nanunuyong puso ni Liana. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi lahat ng matatamis na bagay ay madaling makuha. Minsan, kailangang masugatan muna ang mga tuhod mo bago mo matikman ang bunga. Parang buhay lang, Liana. Tumitig si Rafael sa mga mata ni Liana, isang titig na tila naghahanap ng anino ng batang babaeng nakilala niya noon sa ilalim ng lahat ng sugat at pasakit na ibinigay ng Maynila. Ang bawat linyang iginuhit ng pait sa mukha ni Liana ay tila binabasa ni Rafael ng may matinding pag-unawa. Sa mundo ng showbiz, sanay si Rafael sa mga mukhang puno ng kolorete at huwad ng ngiti. Ngunit ang katapatan sa mga mata ni Liana, kahit pa ito ay puno ng lungkot, ay ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa loob ng mahabang panahon. Narinig ko na gusto mong magtayo ng sariling panaderya noon. Patuloy ni Rafael, habang dahan-dahang pinupulot ang isang tuyong sanga sa paanan ni Liana. Lagi mong sinasabi na gusto mong amuyin ng buong baryo ang tinapay mo tuwing madaling araw. Bakit mo itinigil ang pangangarap? Napaigtad si Liana sa tanong na yon. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa mga papel na hawak niya. Namatay ang mga pangarap na yon kasabay ng pagpirma ko sa kontrata ng kasal, Rafael. Sa bahay ng mga Sandoval, ang tanging tungkulin ko ay maging anino. Ang anino ay walang boses at lalong walang pangarap. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig na nagsisimulang magparamdam sa papalapit na dilim. Lumapit si Rafael ng kaunti, sapat na para maramdaman ni Liana ang init ng presensya nito. Ang bango ng kanyang pabango ay humahalo sa amoy ng tuyong lupa at mga ligaw na bulaklak, isang amoy na tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang mga anino ay nawawala kapag may liwanag, Liana. Pabulong na sabi ni Rafael. Baka kailangan mo lang ng tamang liwanag para makita mo uli kung sino ka talaga. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay, tila may balak na hawiin ang isang takas na buhok sa mukha ni Liana. Ngunit tumigil siya sa gitna ng hangin. May isang uri ng paggalang at pag-iingat sa kanyang bawat kilos. Tila natatakot na baka mabasag ang isang napakahalagang porselana. Ang distansyang naiwan sa pagitan ng kanilang mga balat ay tila puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin. Bago pa man makasagot si Liana, isang malakas na tunog ng pagbusina ng sasakyan mula sa kalsada ang bumasag sa kanilang sandali. Nakita nila ang isang itim na van na tumigil sa tabi ng sasakyan ni Rafael. Ang driver ni Rafael ay bumaba at may dalang isang folder, mukhang balisa at nagmamadali. Sir Rafael, kailangan na nating bumalik sa resort. Tumatawag na ang manager ninyo. May kumalat na litrato ninyo rito sa social media. Balisang balita ng driver. Napabuntong hininga si Rafael. Ang kanyang mukha ay muling binalot ng anino ng kanyang buhay artista. Tumingin siya kay Liana. Isang tingin na tila humihingi ng paumanhin sa gulo na maaaring idulot ng kanyang presensya. Liana, kailangan ko nang umalis. Pero hindi ito ang huli nating pagkikita. Sabi niya habang dahan-dahang umaatras patungo sa kanyang sasakyan. Huminto siya sandali at lumingon muli. Iyong mga gulay sa likod, iyong mga itinanim mo. Gusto kong bilhin ang lahat ng iyon para sa restaurant ng resort. Maganda ang kalidad nila at kailangan namin ng lokal na supply. Nagulat si Liana. Bibilhin mo? Pero Rafael, pambahay lang ang mga yon. Hindi, Liana. Higit pa sa pambahay ang halaga ng mga bagay na pinaghihirapan ng puso. Sagot ni Rafael bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Habang pinapanood ni Liana ang papalayong sasakyan ni Rafael, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib.
Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, may isang taong hindi lamang tumingin sa kanya bilang isang Mrs. Sandoval o isang babaeng baog, kundi bilang isang taong may kakayahan at halaga. Ngunit habang papasok siya sa loob ng kanilang bahay, napansin niya ang kanyang ina na nakatayo sa may bintana. Ang mukha ay balot ng takot. "Liana, anong gulo na naman ba itong pinapasok mo? Isang sikat na artista ang kasama mo sa bakuran natin? Alam mo ba ang sasabihin ng mga tao tungkol sa isang babaeng kadarating lang mula sa hiwalayan?" Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang babala na ang kanyang paglalakbay patungo sa kapayapaan ay hindi magiging madali. Ngunit sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang mga papel ng kanyang pangarap, habang sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang tinig ni Rafael. Higit pa sa pambahay ang halaga ng mga bagay na pinaghihirapan ng puso. Habang ang kadiliman ng gabi ay tuluyan ng bumabalot sa baryo, isang lihim ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Ngunit sa kabilang bahagi ng bayan, isang pares ng mga mata ang kanina pa nakatitig sa screen ng cellphone. Tinitingnan ang malabong litrato ni Rafael at Liana sa ilalim ng punong bayabas. Isang litratong alam ni Liana na hindi lamang magbabago ng kanyang buhay, kundi maaaring magdala ng bagong panganib na hindi pa niya handang harapin. Ang bawat barya at papel na hawak ni Liana sa kanyang nanginginig na mga daliri ay may kakaibang amoy. Hindi ito ang amoy ng mamahaling pabango ni Marco o ang amoy ng tila may laso ng mga rosas ni Doña Esmeralda. Ang perang ito ay may amoy ng basang lupa, ng sikat ng araw sa madaling araw, at ng matinding pagod ng kanyang sariling mga braso. Ito ang amoy ng dangal na matagal nang ninakaw sa kanya. Maagang gumising si Liana ng umagang iyon bago pa man magising ang mga manok sa kanilang bakuran. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na unti-unti nang naglalaho, dahan-dahan niyang pinuputol ang mga sariwang talbos ng kamote, ang malalapad na dahon ng pechay, at ang mga dulo ng sitaw na tila mga berdeng daliri na nakakapit sa kawayan. Ang bawat pagpitas niya ay sinasamahan ng isang tahimik na panalangin. Ang bawat gulay na inilalagay niya sa loob ng basket ay tila isang piraso ng kanyang sariling buhay na unti-unti niyang binubuo muli. Nang makarating siya sa gate ng marangyang resort ni Rafael, naramdaman ni Liana ang panliliit. Ang kanyang mga tsinelas ay may bahid ng putik at ang kanyang baro ay may mantsa ng katas ng mga halaman. Ngunit ang mga security guard at ang mga staff ng resort ay hindi siya tiningnan nang may pangungutya. Sa halip, binati siya ng mga ito ng may respeto. "Miss Liana, hinihintay na po kayo sa kusina," sabi po ni Sir Rafael. "Direkta ninyong ibigay ang mga supply kay Chef Anton," sabi ng isang receptionist na may matamis na ngiti. Sa loob ng malaki at modernong kusina, sinuri ng chef ang kanyang mga dala. Ang bawat paghawak ng chef sa mga gulay ay tila isang pagsusuri sa kanyang kaluluwa. "Sariwa, malutong at alagang-alaga," komento ng chef habang tinitingnan ang isang bungkos ng mustasa. "Ito ang hinahanap ni Sir Rafael para sa aming farm-to-table menu. Maraming salamat, Liana." Nang iabot sa kanya ang isang maliit na puting sobre, parang biglang bumigat ang kamay ni Liana. Sa loob ng 10 taon, ang tanging pera na hawak niya ay ang allowance na ibinibigay ni Marco, isang halagang sapat para sa bahay, ngunit laging may kasamang paalala na siya ay umaasa lamang. Ang perang iyon ay tila isang kadena, isang suhol para sa kanyang katahimikan at pagtitiis. Ngunit ang lamang loob ng sobrang ito ay sa kanya lamang. Paglabas niya ng resort, hindi napigilan ni Liana ang mapaupo sa isang sementong bangko sa tabi ng kalsada. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Hindi ito milyon-milyon, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Naramdaman niya ang init ng mga luha sa kanyang mga mata, mga luhang hindi nanggaling sa sakit, kundi sa isang uri ng tagumpay na hindi kayang bilhin ng kahit anong hiyas.
ng pamilyang Sandoval. Pinaghirapan ko ito, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang mga papel na pera. Sa unang pagkakataon, hindi ako humingi. Hindi ako nagmakaawa. Nagtrabaho ako. Sa halip na umuwi agad, nagtungo si Liana sa pamilihan ng bayan. Ngunit hindi siya pumunta sa hilera ng mga damit o alahas. Dumiretso siya sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga gamit sa pagbe-bake. Ang amoy ng harina at asukal ay tila isang pamilyar na yakap na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Maingat niyang pinili ang isang sako ng dekalidad na harina, isang pack ng yeast, at ang pinakamagandang klase ng asukal na kaya ng kanyang badyet. Bumili rin siya ng ilang itlog at sariwang gata mula sa palengke. Ang bawat item na inilalagay niya sa kanyang basket ay tila isang tisa na gagamitin niya para itayo ang pundasyon ng kanyang bagong buhay. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina na may halong gulat at pagtataka. "Liana, saan galing ang mga yan? Akala ko ba ay naghatid ka lang ng gulay?" "Ito po ang bunga ng pawis ko, Nay," sagot ni Liana na may isang ngiting hindi pa nakita ni Aling Maria sa loob ng maraming taon. Isang nangiting may halong ningning at determinasyon. Pumasok si Liana sa kusina at sinimulan ang kanyang ritual. Ang pag-aayuno ng harina sa ibabaw ng mesa ay tila isang banal na seremonya. Ang bawat pagbuhos niya ng maligamgam na tubig sa yeast ay sinasamahan ng isang pananabik. Nang magsimula na siyang magmasa ng dough, naramdaman niya ang puwersa ng kanyang sariling mga braso. Ang pag-alsa at pagbagsak ng kanyang mga kamao sa ibabaw ng malambot na masa ay tila isang paraan ng paglalabas ng lahat ng galit at hinanakit na kinimkim niya sa loob ng isang dekada. Sa bawat pag-ikot at pag-unat ng dough, tila unti-unti ring naghihilom ang mga sugat sa kanyang puso. Ang pawis na tumutulo sa kanyang noo ay tila naghuhugas sa mga dumi ng kanyang nakaraan. Sa loob ng maliit na kusinang yon, hindi siya isang babaeng baog o isang iniwang asawa. Siya ay isang manlilikha. Nang ipasok na niya ang unang tray ng tinapay sa loob ng lumang oven na pinaandaran ng uling sa labas, nanatiling nakatayo si Liana sa harap nito. Ang baulok ng init mula sa uling ay tila isang paalala na kailangan ng apoy para makagawa ng isang bagay na masarap at matibay. Paglipas ng ilang minuto, isang kakaibang bango ang nagsimulang bumalot sa buong bahay. Hindi ito ang amoy ng luto ng kanyang ina, kundi ang amoy ng pangarap na matagal nang ibinaon sa limot. Ang halimuyak ng bagong lutong tinapay na may halong tamis ng asukal at gata ay lumabas sa bintana at tila sumasayaw sa hangin ng madaling araw. Napatigil ang kanyang ama na si Mang Teodoro sa kanyang ginagawa sa labas. Napatigil din si Aling Maria sa kanyang paglalaba. Maging ang mga kapitbahay na dumadaan sa tapat ng kanilang bahay ay napahinto at napasinghot. Dahan-dahang binuksan ni Liana ang pinto ng oven. Mula sa loob, lumabas ang isang liwanag na tila nanggagaling sa mga gintong tinapay na perpektong umalsa. Ang bango ay tila isang tinig na sumisigaw sa buong baryo. "Gising na! Narito na muli si Liana Reyes." Hinawakan ni Liana ang isang mainit na tinapay. Ang balat nito ay malutong at ang loob ay kasing lambot ng kanyang mga bagong pangarap. Ngunit habang ninanamnam niya ang tagumpay na yon, isang anino ang dumaan sa harap ng kanilang bakod. Isang anino ng isang taong hindi niya inaasahang makikita sa ganitong oras at isang presensya na tila nagbabadyang muling magdala ng pait sa tamis na kasalukuyan niyang tinatamasa. Hindi mo kailangang gawin ito, Rafael. Isang sikat na aktor ka. Baka kung ano ang isipin ng mga tao kapag nakita kang humahawak ng martilyo sa isang lumang kusina, sabi ni Liana habang pinapanood ang lalaking abala sa pag-aayos ng isang mahabang estante na gawa sa Nara. Huminto sandali si Rafael. Ipinunas ang kanyang braso sa pawisang noo na may bahid pa ng harina. Tumingin siya kay Liana
nang may ngiting tila nagpapatigil sa tibok ng mundo. Liana, ang mga tao sa Maynila, nakikita lang nila ang balat ko. Pero dito, kasama mo, gusto kong maramdaman na may pakinabang ako bilang tao, hindi bilang isang imahe sa billboard. Ang bawat ritmo ng pagpukpok ng martilyo sa kahoy ay tila isang bagong pintig ng puso ni Liana. Sa loob ng 10 taon kasama si Marco, ang tanging naririnig niya ay ang mga utos na parang mga latay ng latigo. Si Marco ay hindi kailanman humawak ng martilyo. Ang kanyang mga kamay ay para lamang sa pagpirma ng mga tseke at paghaplos sa mga mamahaling gamit. Ngunit heto si Rafael, ang lalaking pinapangarap ng buong bansa, ay nakaluhod sa maduming sahig ng kanyang kusina para lamang siguraduhin na may mapaglalagyan ang kanyang mga bagong lutong tinapay. Bakit mo ito ginagawa? Tanong muli ni Liana. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Bakit ka laging narito? Sabi mo, bibili ka lang ng gulay, pero parang mas marami ka pang oras na inilalagi sa pag-aayos ng bakod ko kaysa sa sarili mong resort. Ibinaba ni Rafael ang martilyo at tumayo ng dahan-dahan. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay tila lumiit, sapat na para maamoy ni Liana ang pinaghalong bango ng kanyang pabango at ang amoy ng bagong gabas na kahoy. Isang amoy na mas masarap pa sa anumang mamahaling regalo na natanggap niya noon. Dahil gusto kong makita ang bawat pag-alsa ng mga pangarap mo, Liana. Pabulong na sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng katapatan na tila isang malalim na karagatan kung saan handang malunod si Liana. 10 taon kang naging anino. Ngayon, gusto kong ako ang maging saksi sa bawat liwanag na ilalabas mo. Hindi mo ba napapansin? Hindi lang ang tinapay mo ang mabango. Ikaw rin, Liana. Nagbabago ka. Unti-unti nang bumabalik ang ningning sa mga mata mo. Naramdaman ni Liana ang init na gumagapang sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang banayad na haplos sa kanyang mga sugat. Ngunit sa likod ng bawat kilig ay naroon ang anino ng pag-aalinlangan. Rafael, alam mo naman ang katayuan ko. Ako ay isang babaeng galing sa hiwalayan. Isang babaeng itinuring na walang silbi dahil hindi makabuo ng pamilya. Hindi tayo bagay. Ikaw ay bituin. Ako ay lupa. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Liana. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bakuran, isang pakiramdam na nagbigay kay Liana ng kakaibang seguridad. Ang bituin, Liana, ay walang silbi kung wala ang lupang pagmamasdan nito. At ang pagiging hiwalay mo, hindi yun kapintasan. Iyon ay patunay na nakaligtas ka sa isang bagyo. At sa paningin ko, ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng ingay ng mundo. Ang tanging naririnig lamang ni Liana ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso na tila sumasabay sa mabagal na paghinga ni Rafael. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang mukha ni Liana, tila may balak na punasan ang isang bahid ng harina sa dulo ng kanyang ilong. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ni Liana, isang kuryenteng tila nagpaapoy sa lahat ng kanyang natitirang emosyon. Ito ang tinatawag nilang panunuyo. Isang panunuyong hindi nangangailangan ng mga mabulaklak na salita o mamahaling hiyas. Ito ay ang presensya sa gitna ng pagod, ang tulong sa gitna ng hirap, at ang pagtanggap sa gitna ng pagkawasak. Ang bawat pagbisita ni Rafael, ang bawat pagtulong niya sa mga gawaing bahay ay tila isang tahimik na pangako na hindi na kailanman muling mag-iisa si Liana. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, naramdaman ni Liana ang isang kakaibang pakiramdam. Tila may mga matang nakamasid sa kanila mula sa malayo. Lumingon siya sa direksyon ng kalsada, ngunit wala siyang nakita, kundi ang malalabay na sanga ng puno ng mangga na sumasayaw sa hangin. May problema ba? Tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Wala. Parang may nakatingin lang, sagot ni Liana.
Pilit na ibinabalik ang kanyang atensyon sa lalaking nasa harap niya. "Huwag kang mag-alala, narito ako. Walang sino mang makakasakit sa iyo rito," sabi ni Rafael habang mas hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana, isang ngiting hindi lamang para kay Rafael, kundi para sa sarili niyang puso na nagsisimula ng maniwala muli sa pag-ibig. Ang hapon ay lumipas na puno ng tawanan at mga kwento ng pangarap, habang ang bango ng tinapay ay patuloy na bumabalot sa kanila. Gayunpaman, sa likod ng isang makapal na puno sa kabilang panig ng bakod, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang dahan-dahang ibinababa ang kanyang kamera. Sa loob ng device na yon ay ang mga malilinaw na kuhit ng paghawak ni Rafael sa kamay ni Liana, ang kanilang malapit na pag-uusap at ang tingin na punong-puno ng pagmamahal. Habang naglalakad palayo ang lalaki, isang mensahe ang ipinadala niya sa isang numerong nakarehistro sa kanyang cellphone. Ang reply na natanggap niya ay maikli, ngunit punong-puno ng pait. "Siguraduhin mong makakarating iyan sa lahat ng media outlet sa Maynila bukas ng umaga. Gusto kong makita kung gaano kabilis babagsak ang pambansang bituin dahil sa isang basurang babae." Hindi alam ni Liana na habang unti-unti niyang binubuo ang kanyang buhay, may mga puwersang nagbubuklod para muli siyang itapon sa gitna ng apoy. Ang panunuyo ni Rafael, na inakala niyang kanyang kaligtasan, ay siya rin palang magiging mitya ng isang bagong iskandalo na yayanig hindi lamang sa kanyang katahimikan, kundi sa buong bansa. Nakita mo na ba ang balita, Marco? Ang iyong dating asawa, ang babaeng itinuring mong basura, ngayon ay laman na ng lahat ng pahayagan at social media, kasama ang pinakasikat na aktor sa bansa. Ang boses ni Doña Esmeralda sa kabilang linya ng telepono ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng madilim na silid ni Marco sa Manila. Kararating lang niya mula sa France, pagod at balisa dahil sa walang katapusang pag-aaway nila ni Sabrina tungkol sa pera at sa mga mamahaling gamit na gusto nito. Sa harap niya, sa ibabaw ng kanyang mesa, ay nakabukas ang isang tablet na nagpapakita ng isang malinaw na litrato. Sa litratong yon, nakita ni Marco si Liana, ngunit hindi ito ang Liana na kilala niya. Hindi ang Liana na nakasuot ng apron, may malungkot na mga mata, at laging nakayuko sa kanyang harap. Ang Liana sa litrato ay tumatawa, ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng sikat ng araw, at ang kanyang mga kamay ay hawak-hawak ng isang lalaking higit na mas guwapo at mas matagumpay kaysa sa kanya. Isang matinding bugso ng selos ang dumaoy sa dibdib ni Marco, isang damdaming hindi niya inasahang mararamdaman para sa babaeng binitawan niya. Ang kanyang kamay ay humigpit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib. Hindi ito maari. Bulong ni Marco sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Paano niya nagawang maging masaya ng ganoon kabilis? Paano niya nakuha ang atensyon ng isang Rafael de Leon? Sa loob ng 10 taon, itinuring ni Marco si Liana bilang isang permanenteng bahagi ng kanyang bahay, parang isang kasangkapan na laging nandoon kapag kailangan niya. Inakala niya na kapag itinapon niya ito, tuluyan na itong malalanta at mawawalan ng halaga. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay ang kabaligtaran. Si Liana ay parang isang bulaklak na biglang namukadkad ng mailayo sa kanyang anino. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kanyang silid ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Sabrina na may suot na mamahaling silk na pantulog, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng inis. "Marco, kanina pa ako nagugutom. Bakit hindi mo pa ipinapakuha ang order ko? At saka, kailangan ko ng bagong credit card. Na-reach ko na ang limit ng binigay mo kanina." Tiningnan ni Marco si Sabrina at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Ang boses ni Sabrina ay parang isang nakakairitang ingay kumpara sa malambot at nakakapawi ng pagod na tinig ni Liana
na laging nagtatanong kung kumain na ba siya o kung kailangan niya ng kape. Ang ganda ni Sabrina ay tila naging maputla at peke sa kanyang paningin. "Sabrina, please huwag ngayon. May inaasikaso ako." Malamig na sagot ni Marco. "Inaasikaso? O baka naman nakatitig ka na naman sa balita tungkol sa dating asawa mo?" "Nakita ko rin yan, Marco. Isang desperadang babae na kumakapit sa sikat na artista para lang mapansin. Sigurado akong pakitang tao lang ang lahat ng yan." Sigaw ni Sabrina. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong silid na nagpadagdag sa tensyon sa hangin. Hindi sumagot si Marco. Sa halip kinuha niya ang kanyang cellphone at dahan-dahang hinanap ang numero ni Liana. Isang numerong inakala niyang hindi na niya muling tatawagan pa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang bawat numero. Sa kabilang dako, sa tahimik na bayan ng Batangas, kakatapos lamang ni Liana sa kanyang huling tray ng tinapay para sa araw na yon. Ang amoy ng mainit na tinapay ay bumabalot sa kanya, nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay at kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang binalot ng kaba nang marinig niya ang tunog ng pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Nang makita niya ang pangalang nakasulat sa screen, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Liana. "Marco Sandoval is calling." Ang bawat pag-vibrate ng cellphone ay tila isang paalala ng lahat ng sakit, lahat ng pang-aalipusta at lahat ng luhang inubos niya sa loob ng 10 taon. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang kanyang mga kamay ay naging malamig na parang yelo. Naalala niya ang huling gabi sa mansyon, ang tunog ng pagbagsak ng gate at ang lamig ng ulan. Bakit? Bulong ni Liana. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng kanyang kusina. "Bakit mo pa ako ginugulo ngayon?" Hinayaan ni Liana na magpatuloy ang pag-vibrate ng telepono hanggang sa tumigil ito. Ngunit hindi nagtagal ay muli itong tumunog. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. "Liana, we need to talk. Huwag mong isipin na dahil lang kasama mo ang aktor na yan, ay tapos na ang lahat sa atin. May mga bagay pa tayong dapat ayusin. I'm coming to see you." Ang bawat titik ng mensaheng iyon ay parang isang banta na muling magdadala ng madilim na ulap sa kanyang bagong silang na kaligayahan. Naramdaman ni Liana ang panghihina ng kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng kanyang kusina. Ang bango ng kanyang mga tinapay ay tila biglang naging mapait. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay tila naging isang babala. Ang balita tungkol sa kanila ni Rafael ay naging isang 2 talim na itak. Nagbigay ito sa kanya ng halaga, ngunit nagdala rin ito ng panganib mula sa isang lalaking hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Dahan-dahang niyakap ni Liana ang kanyang sarili, habang ang bawat hininga niya ay puno ng takot. Kailan ba talaga ako magiging malaya sa anino ng mga Sandoval? Kailan ba ako hahayaan ng nakaraan na mabuhay sa kasalukuyan? Ang cellphone na nasa kanyang tabi ay muling nag-vibrate na lumikha ng isang mahinang tunog sa sementong sahig, tila isang pintig ng isang masamang panaginip na ayaw siyang iwan. Sa gitna ng dilim, ang tanging natitirang liwanag ay ang maliit na screen ng kanyang telepono na nagpapakita ng mukha ni Marco. Isang mukha na minsang naging mundo niya, ngunit ngayon ay naging simbolo ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. "Hindi ka pa rin nagbabago, Liana. Hanggang ngayon, tinitipid mo pa rin ang sarili mo sa isang butas na tulad nito." Ang boses na yon, ang boses na inakala ni Liana na baon na sa limot, ay biglang pumailan lang sa gitna ng kanyang bakuran. Napatigil si Liana sa pag-aayos ng mga basket ng tinapay. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay masigla sa pagtatrabaho, ay biglang nanigas at naging malamig na parang yelo. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa tapat ng kanilang kawayang bakod, nakatayo si Marco Sandoval. Naka-shades ito, suot ang isang mamahaling puting linen shirt, at nakatayo
sa tabi ng kanyang kintab-pinturang sasakyan na tila isang banyagang bagay sa gitna ng tuyong lupa ng Batangas. Ang malakas na pag-andar ng makina nito bago pinatay ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa katahimikan ng paligid. Ang bawat hakbang ni Marco papasok sa bakuran ay tila isang marahas na pagtapak sa lahat ng kapayapaang pilit na binuo ni Liana sa loob ng ilang linggo. "Marco?" Halos pabulong na sabi ni Liana. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, mahapdi at mahirap lunukan. "Anong ginagawa mo rito? Wala na tayong dapat pag-usapan." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco habang inililibot nito ang tingin sa paligid. Tumingin siya sa lumang kusina, sa mga tray ng tinapay at sa mga simpleng kagamitan ni Liana na may halong pandidiri. "Talk? I'm here to bring you back to your senses, Liana. Look at you. Mukha kang katulong na naligaw sa bukid. Is this what you want? Ang magbenta ng mumurahing tinapay sa mga taong hindi man lang alam ang pagkakaiba ng harina sa alikabok? Ang tinapay na ito ay bunga ng sarili kong pagsisikap, Marco. Isang bagay na kailanman ay hindi ko naramdaman sa piling mo." Sagot ni Liana. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na sa takot at galit. Biglang lumapit si Marco, mabilis at mapusok, hanggang sa maamoy ni Liana ang pamilyar na amoy ng kanyang mamahaling pabango. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagdadala lamang ng pagkasuklam. Hinablot ni Marco ang braso ni Liana. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito na tila isang bakal na posas. "Don't play hero with me, Liana. Nakita ko ang mga litrato ninyo ng aktor na yon. Is that it? Akala mo ba ay seryoso siya sa'yo? You're just a charity case for him. Isang paraan para bumango ang pangalan niya sa publiko. Do you really think a De Leon would marry a woman like you? Isang baog na galing sa hiwalayan?" Ang bawat salita ni Marco ay tila isang latay na humahagupit sa dignidad ni Liana. "Bitawan mo ako, Marco. Nasasaktan ako." Sigaw ni Liana, pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki. Ang tunog ng kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo, habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang maliit na hawla. "Nasasaktan ka? Mas masasaktan ka kapag nalaman mong pinaglalaruan ka lang niya. Bumalik ka na sa Manila, Liana. I'll give you a condo, a monthly allowance, anything. Just stop this nonsense and get away from that actor. You belong to me, remember that. 10 taon kang naging akin at hindi ko hahayaang maging katawa-tawa ang pangalan ko dahil lang sa pakikipaglandian mo." Sa gitna ng kanilang pagbubuno, isang malakas na tunog ng pagpihit ng gulong sa graba ng kalsada ang muling bumasag sa tensyon. Isang sasakyan ang huminto nang mabilis sa tapat ng bahay ni Liana. Ang tunog ng pagsara ng pinto nito ay kasing lakas ng isang putok ng baril sa tahimik na madaling araw. Mabilis na lumapit ang isang bulto ng lalaki. Bago pa man makapag-react si Marco, isang kamay ang humawak sa kanyang braso at pilit itong tinanggal mula kay Liana. Sabi niya, "Bitawan mo siya." Ang boses ni Rafael De Leon ay malamig, matatag, at punong-puno ng babala. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng init at tawa, ngayon ay kasing talim ng isang itak na handang pumatay. Napaatras si Marco. Ang kanyang mukha ay binalot ng gulat at pagkatapos ay ng matinding galit. Tiningnan niya si Rafael mula ulo hanggang paa nang may halong pangungutya. The Great Rafael De Leon. So totoo nga ang mga balita. Tagapagtanggol ka na pala ng mga damaged goods ngayon. Hindi kumibo si Rafael. Sa halip ay dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang braso sa harap ni Liana. Tila isang proteksyon na humaharang sa anumang panganib. Naramdaman ni Liana ang init ng presensya ni Rafael. Isang init na unti-unting tumutunaw sa lamig ng takot sa kanyang katawan. Ngunit ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki
ay tila isang kuryenteng handang sumabog anumang sandali. Damaged goods? Pabulong na ulit ni Rafael. Ang kanyang boses ay may halong pait. Ang tanging damage dito, Marco, ay ang konsensya mo. Umalis ka na bago ko pa makalimutan na isa akong aktor at maalala ko kung paano makipag-away ang isang taga Batangas. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay na paghihintay. Nakatingin si Marco kay Liana. Pagkatapos ay kay Rafael, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa selos at puot. Hindi siya sanay na tinatanggihan at lalong hindi siya sanay na may humaharap sa kanya ng ganito. Hindi pa tayo tapos, Liana. Banta ni Marco habang dahan-dahang umaatras patungo sa kanyang sasakyan. Huwag mong isipin na ang proteksyong ito ay tatagal. Malalaman din ng buong mundo kung anong klaseng babae ka talaga. Nang tuluyan ng makaalis ang sasakyan ni Marco na nag-iwan ng isang makapal na usok at alikabok sa hangin, naramdaman ni Liana ang tuluyang pagbagsak ng kanyang lakas. Ang kanyang mga binti ay naging malambot na parang tela at dahan-dahan siyang napaluhod sa tuyong lupa ng kanyang bakuran. Liana, mabilis na lumapit si Rafael at inalalayan siya. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang tanong ang hindi maalis sa isipan ni Liana. Sapat ba ang proteksyon ni Rafael para sa mga bagyong paparating? O ito ba ang simula ng isang gulo na mas malaki pa kaysa sa kanyang kayang harapin? Ang bawat paghikbi niya ay tila isang tunog ng pagbibilang sa mga araw na natitira sa kanyang panandaliang kapayapaan. Huwag kang titingin sa kanya, Liana. Tumingin ka sa akin. Dito ka lang sa akin. Ang tinig ni Rafael ay parang isang matatag na pader na humaharang sa bawat matalim na salitang ibinabato ni Marco bago ito tuluyang lumisan. Dahan-dahang inalalaya ni Rafael si Liana na makatayo. Ang kanyang mga kamay ay tila natatakot na baka sa isang maling hawak ay tuluyan ng gumuho ang babaeng nasa harap niya. Ang hangin ay mabigat pa rin sa amoy ng usok ng sasakyan ni Marco. Isang amoy na tila lason na pilit na sumasakal sa katahimikan ng madaling araw. Nang dumaan ang paningin ni Rafael sa braso ni Liana, napatigil ang kanyang paghinga. Ang mapuputi at makinis na balat ni Liana ay mayroon ng bakas ng mga daliri ni Marco, mapula, nangingitim, at isang malinaw na tanda ng karasang itinago sa loob ng 10 taon. Walang tunog na lumabas sa bibig ni Rafael, ngunit ang paghigpit ng kanyang panga at ang panginginig ng kanyang mga kamao ay sapat na para malaman ang bagyong nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Pumasok na tayo sa loob, pabulong na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging malambot na tila isang haplos. Sa halip na yumuko sa hiya dahil sa mga matang nakasilip mula sa mga siwang ng mga bahay ng kapitbahay, hindi binitiwan ni Rafael ang kamay ni Liana. Sa bawat hakbang nila patungo sa pintuan ng bahay, tila isang deklarasyon ito sa buong mundo, na ang babaeng ito, ang babaeng itinuring ng marami na iniwan at basura, ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa tuyong lupa ay matatag at hindi nag-aalinlangan. Sa loob ng maliit na kusina, pinaupo ni Rafael si Liana at kumuha ng isang malinis na tela at mainit na tubig. Walang imik na lumapit si Rafael at lumuhod sa harap ni Liana. Ang pambansang bituin na tinitingala ng lahat ay naroroon, nakaluhod sa sementong sahig, dahan-dahang idinidikit ang mainit na tela sa namamagang braso ni Liana. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat, tila nag-aalay ng panalangin sa bawat sugat na kanyang nakikita. Bakit, Rafael? Bakit mo ginagawa ito? Hikbi ni Liana. Ang mga luha ay muling gumuguhit sa kanyang pisngi. Sisirain mo ang pangalan mo para sa akin. Ang sabi ni Marco, damaged goods na ako. Isang kahihiyan ako sa kahit sinong lalaking lalapit sa akin. Tumigil si Rafael at nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina. Liana, ang isang diamante, kahit ihulog mo sa putik,
Kahit tapakan mo ng maruming sapatos, mananatili itong diamante. Ang putik ang marumi, hindi ang bato. Si Marco ang may lamat sa pagkatao, hindi ikaw. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone at tumawag sa kanyang manager. Ang boses niya ay walang alinlangan. Huwag ninyong itatanggi ang mga litrato. Maglalabas ako ng statement mamaya. Sabihin ninyo na si Liana ay isang mahalagang tao sa buhay ko at hindi ko hahayaang bastusin siya ng kahit sino. Rafael, huwag. Pigil ni Liana. Ang kaba ay muling bumabalot sa kanya. Ang karera mo, ang mga fans mo, mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa anumang palakpak ng tao. Liana, sagot ni Rafael, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Liana. 10 taon kang walang nagtanggol. Hayaan mo namang ako ang maging sandalan mo ngayon. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang sagradong pangako. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay muling bumalik. Tila pilit na itinataboy ang amoy ng lason na iniwan ni Marco. Ngunit sa labas, ang tunog ng isang malaking sasakyan na humihinto ay muling bumasag sa kapayapaan. Narinig ni Liana ang mahinang tunog ng mga yabag ng maraming tao sa labas ng kanilang bakod na sinundan ng tunog ng pagbababa ng mabibigat na bagay. Nang sumilip si Liana sa bintana, tila tumigil ang pintig ng kanyang puso. Ang kanilang bakuran, na kanina lang ay tahimik, ngayon ay napupuno ng malalaki at matatanatangkad na mga vonghuatang, mga bulaklak na puti na tila ginagamit para sa mga patay. Ang bawat vonghua ay may nakasabit na itim na laso at sa gitna ng kadiliman, ang mga puting bulaklak ay tila mga nakakatakot na multo na nagmamasid sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Lumabas si Rafael at binasa ang nakasulat sa pinakamalaking bonghwa sa gitna. Pakikiramay sa iyong namatay na dangal. Galing kay Marco. Ang bawat salita ay parang isang marahas na halakak mula sa kadiliman. Ang paghihiganti ni Marco ay hindi natapos sa mga salita. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang mas masakit at mas mapanirang paraan. Ang bango ng mga bulaklak na puti ay biglang naging nakakasuffocate, tila isang libingang unti-unting itinatayo sa paligid ni Liana. Tumingin si Liana sa mga puting bulaklak, pagkatapos ay sa madilim na kalsada kung saan naglaho ang sasakyan ni Marco. Ang laban na inakala niyang natapos na sa pagpirma ng papel ay tila naging isang madugong gera kung saan ang kanyang dangal ang tanging nakataya. Nasaan na ang paborito kong asul na polo shirt? Bakit kailangan ko pang maghanap ng sarili kong gamit sa bahay na ito? Sabrina! Sabrina! Ang boses ni Marco ay pumailan lang sa bawat sulok ng kanilang malawak na mansyon, ngunit walang sagot na dumating, kundi ang matinding katahimikan ng mga pasilyo. Sa loob ng 10 taon, sapat na ang isang mahinang tawag o kahit isang tingin lamang para lumitaw si Liana na may daladalang plansadong damit, ang kanyang mga gamit na maayos na nakasalansan, at ang lahat ng kanyang kailangan ay nakahanda na bago pa man niya ito maisip. Ngunit ngayon, ang tanging sumasagot sa kanya ay ang sariling echo ng kanyang galit. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang drawer ng kanyang tukador. Magulo ang loob nito. Ang mga kurbata ay tila mga nagkabuhol-buhol na ahas at ang amoy ng luma at hindi na airehang kabinet ay sumalubong sa kanya. Isang matinding pagkairita ang gumapang sa kanyang dibdib. Inakala niya na ang pagpapatakbo ng isang bahay ay madali lamang, isang bagay na kayang gawin ng kahit sinong bayarang katulong. Ngunit sa loob ng ilang linggo na wala si Liana, ang mansyon ng mga Sandoval ay tila uent-unting nagiging isang magarang libingan ng dumi at kaguluhan. Pumasok si Sabrina sa silid, bitbit ang isang baso ng juice. Ang kanyang buhok ay magulo pa, at ang kanyang mukha ay balot ng makapal na cream para sa gabi. Kahit na tanghali na. Marco, ano ba ang isinisigaw mo riyan? Ang sakit sa ulo. At saka,
Sinabi ko na sa'yo, hindi ako ang katulong mo. May mga maids naman tayo. Bakit hindi mo sila utusan? Inutusan ko sila, Sabrina, pero wala silang alam. Hindi nila alam kung paano ayusin ang mga papeles ko. Hindi nila alam ang diet ni Mommy at ang mga pagkain. Lahat ay lasang karton. Sigaw ni Marco, ang kanyang panga ay naninigas sa galit. E di kumuha ka ng bagong marunong. Bakit kailangan mong mag-eskandalo? O baka naman ang totoo niyan ay namimiss mo na ang perfect mong asawa. Mapanguyam na sagot ni Sabrina habang iniinom ang juice ng walang pakialam. Huwag mong kalimutan, Marco. Ako ang may dala ng anak mo. Ang anak na hindi maibigay ng Liana na yan sa'yo. Kaya huwag mo akong sigawan dahil lang sa isang nawawalang polo shirt. Ang pagbanggit sa anak ay tila isang pamilyar na kadena na pumipigil kay Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang kakaibang pagdududa. Tiningnan niya ang tiyan ni Sabrina na bahagya pa lamang ang umbok. Naalala niya ang bawat gabi na si Liana ang nagmamasahe ng kanyang mga paa. Pagkatapos ng mahabang trabaho, ang bawat umaga na nakahanda ang kanyang kape sa tamang init. Si Sabrina ay walang alam gawin kundi ang mamili ng mga mamahaling bag at magreklamo tungkol sa init ng panahon. Sa ibaba, narinig ni Marco ang malakas na boses ng kanyang ina. Nasaan ang gamot ko? Bakit ang lamig ng sopas na ito? Sino ang nagluto nito? Gusto ninyo ba akong mamatay ng maaga? Napahawak si Marcos sa kanyang noo. Ang presyo ng kanyang buhay ay tila isang malaking bato na unti-unting dumudurog sa kanya. Hindi lamang ang bahay ang magulo. Ang kanyang kumpanya, ang Sandoval Realty, ay nagsisimula na ring makaramdam ng epekto ng pag-alis ni Liana. Inakala ni Marco na siya lamang ang utak ng bawat tagumpay. Ngunit ngayon niya napagtatanto na si Liana ang puso na nag-uugnay sa kanya sa mga kliyente. Si Liana ang nakakaalam ng bawat birthday ng mga partners niya. Si Liana ang nagpapadala ng mga bulaklak sa tamang oras. At si Liana ang nagpapaalala sa kanya ng mga detalye na tila maliit pero napakahalaga sa negosyo. Nang hapong iyon, sa isang mahalagang meeting sa isang banyagang investor, nagawa ni Marco ang isang malaking pagkakamali. Nakalimutan niya ang isang mahalagang suhestyon na matagal nang napag-usapan, isang bagay na laging itinatala ni Liana para sa kanya. Ang investor ay hindi natuwa sa kanyang kawalan ng preparasyon at ang deal na inaasahan niyang maisasara ay biglang naging malabo. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang balitang lalong nagpadilim sa kanyang mundo. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, na nakaupo sa sofa. Ang muka ay balot ng matinding galit habang nakatingin sa kanyang cellphone. Marco, tingnan mo ito. Ang lahat ng pahayagan ay pinag-uusapan ang pakikipag-ugnayan ni Rafael de Leon sa babaeng yan. At ang balita, ang resort ni Rafael ay magkakaroon daw ng bagong pastry line at ang supplier ay walang iba kundi ang iyong dating asawa. Ang galing ng timing, hindi ba? Pinagmumukha tayong tanga sa harap ng buong bansa. Mommy, please, wag na ninyong dagdagan ang iniisip ko. Pagod na sabi ni Marco. Anong wag dagdagan? Ang kahihiyang idinudulot nito sa atin ay hindi mababayaran ng kahit anong pera. Sinasabi ng mga tao na pinalitan ka ng isang hamak na aktor. At tignan mo ang Liana na yan. Mukhang masaya pa siya habang tayo ay nagdurusa rito. Sa gitna ng sigawan ng kanyang ina, napansin ni Marco ang isang sobre na nakalabas sa bag ni Sabrina na naiwan sa mesa. Dahil sa kuryosidad at sa lumalalang pagdududa, dahan-dahan niyang kinuha ang sobre nang walang nakakakita. Nang basahin niya ang laman nito, tila huminto ang pintig ng kanyang puso. Ito ay isang medical report mula sa isang pribadong klinika. Ngunit ang petsa at ang mga resulta ay hindi tumutugma sa mga sinasabi ni Sabrina. Ang bawat salita sa dokumento ay tila isang katotohanang sumasampal sa kanyang mukha. Isang katotohanang nagsasabing ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ang lahat ng taong kanyang sinaktan, at ang pagtalikod niya
sa tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya ay base lamang sa isang napakalaking kasinungalingan. Naramdaman ni Marco ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nilulukot ang papel. Ang bawat hininga niya ay naging mabigat, tila may isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Tumingala siya sa malawak na kisame ng kanyang mansyon, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Liana sa ilalim ng ulan, ang kanyang mga mata na puno ng sugat at ang tunog ng kanyang pag-alis. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang dila. Ang gintong mansyon na ito, ang kayamanan ng pamilyang Sandoval at ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay tila naging isang malaking bitag na siya mismo ang gumawa. Ang pagbagsak ni Marco Sandoval ay hindi nagsimula sa pagkawala ng pera, kundi sa pagkakataong napagtanto niya na ang pinakamahalagang bago sa kanyang buhay ay itinapon niya para sa isang huwad na kinabukasan. Hindi maaari, kasinungalingan yan. Hindi ka buntis, niloko mo lang ako. Sabrina, sumagot ka. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon ng mga Sandoval na tila isang kulog sa gitna ng matinding katahimikan. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya mapigilan habang inihahagis niya ang medikal na report sa harap ni Sabrina. Ang papel ay lumipad at dumapo sa paanan ng babae na ngayon ay namumutla at nanginginig. Nakahawak si Sabrina sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan para makatakas. Marco, mahal ko, Marco. Let me explain. Hindi naman sa niloko kita. Gusto ko lang na maging akin ka. Gusto ko lang na magkaroon tayo ng pamilya. Pamilya? Ang kasinungalingan mo ang nagsira ng pamilya ko. Ang kasinungalingan mo ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. 10 buwan. 10 buwan kang nagsinungaling sa akin. 10 buwan kong ipinagpalit ang lahat ng meron ako para sa isang multo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang pera ko? Ang pangalan ko? Lumuhod si Sabrina, umiiyak at nagmamakaawa. Marco, hindi lang pera. Mahal kita. Sabi mo, kailangan mo ng tagapagmana at hindi maibigay ni Liana yon. Ginawa ko lang ang lahat para maging karapat-dapat ako sa'yo. Karapat-dapat? Wala kang karapat-dapat, Sabrina. Isa kang manggagansyo. Isang babaeng handang gumamit ng kapalpakan ng ibang tao para lang makalamang. Ang tanging gusto mo ay ang aking pera at ang karangyaan ng aking pangalan. Sa gitna ng sigawan, pumasok si Doña Esmeralda, balisa at gulat sa nangyayari. Ano ba ang kaguluhang ito? Bakit kayo nag-iingay? Marco, ano ang nangyayari sa'yo? Mami, tingnan ninyo ang babaeng ito. Niloko niya tayo. Niloko niya ako. Hindi siya buntis. Wala kaming magiging apo. Ang lahat ay kasinungalingan. Sagot ni Marco, habang itinuturo si Sabrina na patuloy na umiiyak sa sahig. Napatulala si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang pangarap para sa isang bagong Sandoval ay tila gumuho sa isang iglap. Sabrina, totoo ba ito? Pabulong na tanong ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pagkadismaya. Imbes na sumagot, mabilis na tumayo si Sabrina at tumakbo papunta sa pintuan. Pilit na lumalabas. Ngunit bago pa man siya makatakas, hinila siya ni Marco pabalik. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Ibalik mo ang lahat ng perang ninakaw mo sa akin. Ibalik mo ang lahat ng sinira mong pangarap ko. Wala akong ninakaw. Binigay mo sa akin ang lahat ng yan. At saka, nagbayad ka sa akin para sa paggawa ng anak. Pero kung hindi naman pala kami ang pamilya na gusto mo, bakit hindi mo nalang balikan si Liana? Hindi ba't siya ang perpekto sa lahat? Si Liana na hindi ka kailanman dinaya. Si Liana na kahit kailan ay hindi humingi ng kahit ano sa'yo. Ang mga salitang yon ni Sabrina ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Marco. Sa gitna ng kanyang galit, isang malamig na katotohanan
ang tumama sa kanya. Ang babaeng kanyang itinapon ay ang tanging taong kailanman ay hindi humingi ng kapalit sa kanyang pagmamahal. Ang babaeng itinuring niya na walang silbi ay ang tanging taong tunay na nag-alaga sa kanya at sa kanyang ina. Pinalayas ni Marco si Sabrina. Ang kanyang mga sigaw ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Ang mga maid ay nagsimulang magbulungan at ang mga security guard ay tahimik na nakamasid. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi na napansin ni Marco. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang sarili, isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling pagmamataas at kahangalan. Nang tuluyan ng makaalis si Sabrina, bumagsak si Marco sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo. Ang mansyon na ito, na dati ay puno ng buhay, ngayon ay tila isang malaking libingan. Ang katahimikan ay nakakabingi at ang lamig ay kumakapit sa bawat sulok. Naalala niya ang mainit na kape na laging handa ni Liana tuwing umaga. Ang bango ng mga niluluto nitong paborito niya. Ang tahimik na presensya nito sa kanyang tabi habang nagtatrabaho siya. Ang kanyang pagmamahal ay parang isang matatag na pundasyon, ngunit ito ay sinira niya para sa isang ilusyon. Liana! Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa gitna ng kanyang pagluha. Liana! I'm so sorry for everything. Ngunit huli na ang lahat. Ang babaeng minahal siya ng tunay ay nasa malayo na. Nagtatayo ng kanyang sariling mundo na walang Marco Sandoval. Ang kanyang pagsisisi ay kasing bigat ng 1 toneladang bakal at alam niya na ang bigat na yon ang kanyang magiging sentensya. Isang sentensya ng habambuhay na pagdadalamhati sa isang bago na kanyang itinapon ng walang pakialam. Ang tanging natitira na lamang sa kanya ay ang kanyang sariling anino na ngayon ay mas malaki pa kaysa sa kanyang pagkatao at ang masakit na alaala ng lahat ng kanyang nawala. Ang bango ng tinapay, ng kape at ng sariwang bulaklak ay pumailan lang sa buong baryo na tila isang maligayang awitin ng bagong umaga. Ngayon na ang araw ng pagbubukas, ng pagsibol, ang munting panaderya ni Liana. Nakasuot si Liana ng isang simpleng puting apron na may burdang pagsibol sa dibdib. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang muka ay puno ng ningning na matagal nang nawala. Ang bawat galaw niya sa loob ng kanyang maliit na tindahan ay puno ng sigla at pagmamahal. Ang mga tinapay ay maayos na nakasalansan sa mga bagong estante na inayos ni Rafael. Ang mga inihandang kape at tsokolate ay mainit at handa ng ihain. Sa harap ng tindahan, nakatayo si Rafael hindi bilang isang artista, kundi bilang isang proud na katuwang. Nakasuot siya ng isang simpleng denim shirt at maong, abala sa pag-aayos ng mga upuan at mesa sa labas. Ang kanyang nangiti ay maluwag at ang kanyang mga mata ay laging nakatingin kay Liana. Puno ng paghanga at pagmamahal, dumating ang kanyang mga magulang. Si Aling Maria, na dati ay puno ng takot sa sasabihin ng mga tao, ngayon ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Lumapit siya kay Liana at niyakap ito ng mahigpit. Anak, hindi ko akalain na makikita ko ito. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Mali ako. Ikaw ang tunay na diamante. Ang kanyang ama na si Mang Teodoro ay tahimik lamang na nakatingin. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa luha ng kaligayahan. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang bibig habang dahan-dahang hinahaplos ang karatula ng pagsibol. Para sa kanya, ang tindahan na ito ay hindi lamang isang negosyo, kundi isang simbolo ng muling pagsilang ng kanyang anak. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang dumating, isa-isa, bitbit ang kanilang mga regalo at mga pagbati. Maging si Aling Susing, na dati ay laging nagkakalat ng tsismis, ay lumapit kay Liana nang may ngiting puno ng paghanga.
Liana, ang galing mo. Ang sarap ng amoy ng tinapay mo. Sigurado akong yayaman ka rito. Sa gitna ng tawanan at mga kwento, naramdaman ni Liana ang isang kapayapaang matagal niyang hinanap. Ito ang pamilya na tunay na nagmamahal, ang komunidad na hindi siya hinuhusgahan at ang buhay na pinili niya para sa kanyang sarili. Ang utang na loob na dati ay bumibigkis sa kanya ay tila napalitan na ng utang na pagmamahal. Isang pagmamahal na kusang loob na ibinibigay at tinatanggap ng walang kapalit. Habang naghahanda si Liana ng isang tray ng mga ensaymada para sa kanyang mga bisita, nakita niya ang isang anino na huminto sa harap ng kanyang tindahan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Sa tapat ng pagsibol, sa ilalim ng matindi, ngunit maaliwalas na sikat ng araw, nakatayo si Marco Sandoval. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay gusot, at ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagod at lungkot. Sa kanyang mga kamay, tangan niya ang isang lumang buhwahong. Mga rosas na kanina pa siguro napitas at ngayon ay lanta na at nalalagas ang mga talulot. Ang mga talulot na ito ay tila mga labi ng isang pag-ibig na matagal nang namatay. Ang bawat ingay sa loob ng panaderya ay tila huminto. Ang tawanan, ang mga kwento, at ang huni ng mga kuliglig ay biglang nawala. Ang tanging naririnig lamang ni Liana ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso, na tila isang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Isang matinding tensyon ang bumalot sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Si Marco, ang lalaking sumira sa kanya, ay naroroon, nakatitig sa kanya ng may matinding pagsisisi. At si Liana, ang babaeng muling bumangon mula sa abo, ay naroroon, nakatayo sa harap ng kanyang sariling tagumpay. Ang mga mata ni Rafael ay kumislap sa galit nang makita si Marco, ngunit hinawakan ni Liana ang kanyang kamay. Isang tahimik na senyas na hayaan na lang. Ito ang laban niya at ito ang kailangan niyang harapin ng mag-isa. Dahan-dahang lumapit si Marco sa tindahan ni Liana. Ang bawat hakbang niya ay tila kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi habang nakatitig siya sa ngiti ni Liana na hindi niya naibigay. "Liana," ang pabulong na sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi na marinig. Nandito ako para batiin ka at para sabihin na miss na kita." Ang bohwahong na hawak niya ay inabot niya kay Liana. Ngunit imbes na tanggapin ito, dahan-dahang ibinaba ni Liana ang kanyang kamay. Ang amoy ng lanta at nalalagas na mga talulot ay tila isang malinaw na paalala ng nakaraan, ng isang pag-ibig na hindi na kailanman muling babalik. "Salamat, Marco. Pero ang mga bulaklak na yan ay lanta na. Parang ang pagmamahal na minsan kong naramdaman para sa'yo." Ang tinig ni Liana ay kalmado, matatag, at walang bahid ng puot. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Marco, ngunit hindi na may halong sakit o pagnanais. Ang tanging naroroon ay isang malalim na kapayapaan na matagal niyang pinaghirapan. Ang bawat salita niya ay tila isang huling hininga ng nakaraang matagal nang dapat inilibing. Napakagatlabi si Marco. Ang bohwahong na hawak niya ay dahan-dahang bumaba sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa luha, ngunit wala siyang karapatang umiyak. Siya ang bumitaw sa bago, at ngayon, ang bago ay hindi na sa kanya. "Liana, I'm so sorry. Alam kong wala na akong karapatan pero hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy kung wala ka." Pabulong na sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ang lahat ay gulo. Ang kumpanya, si Mommy, si Sabrina, niloko niya ako, Liana. Siya ang gumamit sa akin. Ikaw lang ang totoo sa lahat ng naging buhay ko. "Alam ko, Marco," sagot ni Liana. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang lumipat mula kay Marco patungo sa kanyang munting panaderya.
pero hindi ko kayang ipagpatuloy ang isang relasyon na binuo sa kasinungalingan at pananakit. Ang pagsibol na ito ang totoong ako. Ito ang pangarap na pinatay mo at muli kong binuhay. Huminga ng malalim si Liana. Kung mayroon man akong natutunan sa iyo, Marco, iyon ay ang halaga ng sarili ko. Nalaman ko na hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko sa isang lugar na hindi ako pinapahalagahan. Ang pagmamahal ay hindi isang utang na loob na kailangan mong bayaran habang buhay. Ito ay isang regalo, isang pagpapahalaga, at isang paggalang na dapat ibalik. Ang mga salitang iyon ay tila mga martilyo na humahampas sa puso ni Marco. Naalala niya ang bawat pagkakataong pinuri niya ang kagandahan ni Sabrina habang si Liana ay abala sa paggawa ng kanyang paboritong kape. Naalala niya ang bawat araw na itinuring niya si Liana na isang katulong habang si Sabrina ay binibigyan niya ng lahat ng mamahaling gamit. Ang lahat ng iyon ay parang isang pelikula na pinapanood niya at sa bawat eksena, siya ang kontrabida. Patawarin mo ako, Liana. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, sabi ni Marco, habang ang kanyang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang pisngi. Pinatawad na kita, Marco. Mahinahon na, sabi ni Liana. Isang ngiting malungkot, ngunit totoo ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi dahil sa karapat-dapat kang patawarin, kundi dahil ayaw kong maging bilanggo ng galit at pait sa sarili kong buhay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Marco. Ito ay para sa akin, para makalaya ako. Naramdaman ni Liana ang mainit na kamay ni Rafael na dahan-dahang dumampi sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin kay Rafael at ang ngiti nito ay puno ng pag-unawa. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang pagmamahal na kailanman ay hindi humingi ng kapalit, isang pagmamahal na handang maghintay at magprotekta. Liana, may gusto akong ibigay sa iyo, pabulong na sabi ni Rafael, habang inilalabas nito ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Naramdaman niya ang matinding kaba at kilig na sabay na gumagapang sa kanyang dibdib. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang pag-asa ang biglang nagningning. Dahan-dahang binuksan ni Rafael ang kahon. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na pilak na may nakaukit na maliit na disenyo ng bulaklak na sumisibol, ang simbolo ng pagsibol. Liana Reyes, nagsimulang magsalita si Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagmamahal. Hindi ako ang perpektong lalaki. Hindi ako ang unang pag-ibig mo. Pero ako ang Rafael na handang maghintay sa iyo, handang mag-alaga sa iyo, at handang mahalin ka ng buo. Will you be my wife? Ang mga salitang iyon ay parang isang musika sa pandinig ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa luha ng kaligayahan. Tiningnan niya si Rafael. Pagkatapos ay tiningnan niya si Marco na nakatayo pa rin sa harap ng kanyang tindahan. Ang mukha ay balot ng matinding lungkot. Oh, Rafael, oo, sagot ni Liana habang niyayakap niya ng mahigpit ang lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay parang isang kanta ng kalayaan, isang kanta na matagal niyang inakala na hindi na niya muling maririnig. Sa likuran nila, ang mga magulang ni Liana, si Aling Maria at Mang Teodoro, ay umiiyak na rin sa kaligayahan. Ang mga kapitbahay ay pumalakpak, ang ilan ay naghiyawan. Ang pagsibol ay hindi lamang panaderya, kundi isang saksi sa isang bagong simula. Si Marco, sa gitna ng lahat ng yon, ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakita niya ang pagyakap ni Liana kay Rafael, ang matamis na ngiti sa mga labi ng babae, at ang singsing na sumisikat sa kanyang daliri. Ang lahat ng yon ay parang isang saksak sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kanyang mga yapak ay mabigat at puno ng pagsisisi. Ang buhwahong na hawak niya ay binitiwan niya sa lupa
Ang mga lanta nitong talulot ay tila sumasabay sa kanyang nalalagas na pag-asa. Lumakad siya palayo, hindi na lumingon, habang ang bawat hakbang niya ay tila nagdadala sa kanya patungo sa isang malalim at madilim na hukay ng pag-iisa. Ang sikat ng araw ay unti-unting lumubog na nagbibigay ng gintong kulay sa buong baryo. Ngunit sa gitna ng gintong kulay na yon, may isang lalaking naglalakad palayo sa liwanag, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay mas lalong humaba at bumigat sa kanyang mga balikat. Ang matamis na amoy ng sampagita na sinamahan ng simoy ng hangin mula sa dagat ay bumabalot sa lumang simbahan ng kanilang bayan. Nakasuot si Liana ng isang simpleng Filipiniana gown na idinisenyo niya mismo na may burdang bulaklak na sumisibol sa kanyang likod. Ang pagsibol na ngayon ay hindi lamang isang panaderya, kundi isang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Sa kanyang tabi, nakatayo si Rafael, ang kanyang pambansang bituin, na ngayon ay isang simpleng groom lamang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangako. Ang kanilang kasal ay hindi enggrande, ngunit ito ay puno ng tawanan, luha ng kaligayahan, at mga pagpapala mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Si Aling Maria at Mang Teodoro ay nakaupo sa harap. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki at pasasalamat. Ang lahat ng kahihiyan at takot sa nakaraan ay nawala na, napalitan ng pag-asa at pag-ibig. Lumipas ang ilang taon. Ang pagsibol ay lumago. Ang munting panaderya ni Liana ay naging isang paboritong lugar ng mga residente ng Batangas at maging ng mga turista. Ang kanyang mga tinapay ay hindi lamang nagdadala ng tamis sa dila, kundi pati na rin ng inspirasyon sa bawat kwento ng kanyang pagbangon. Si Rafael ay nagpapatuloy sa kanyang pag-arte, ngunit ang kanyang puso ay laging bumabalik sa tahimik na bayan, sa kanyang asawa at sa kanilang munting tahanan. Ipinanganak ang kanilang anak na babae, si Ligaya. Ang pangalan niya ay sumasalamin sa kaligayahan na idinulot niya sa buhay ni Liana. Si Ligaya ay may mga mata ni Liana, malaki, matatalino, at puno ng kuryosidad. Siya ang bunga ng pagmamahal na dumaan sa matinding pagsubok, isang pagmamahal na lumago mula sa abo ng pagkakanulo. Isang araw, habang nasa Maynila si Liana at Rafael para sa isang business meeting, dumaan sila sa harap ng lumang mansyon ng mga Sandoval. Ang dating marangyang tahanan ay nakakulong, ang bakuran ay napapabayaan, at ang mga karatula ng for sale ay nakapaskil sa bawat sulok. Ang mga bintana ay natatakpan ng makapal na alikabok at ang mga halaman ay lantana. Tila isang multo ng nakaraan, isang paalala ng isang pamilyang gumuho dahil sa pagmamataas at kasinungalingan. Marco, bulong ni Liana, ang kanyang boses ay walang pait, tanging lungkot lamang. Anong nangyari kay Doña Esmeralda? Matagal na siyang nasa pangangalaga ng kanyang mga kamag-anak. Hindi na kinaya ng kanyang puso ang lahat ng nangyari sa pamilya. Sagot ni Rafael. Hindi nagtagal, nakita nila si Marco. Nakaupo ito sa isang madilim na sulok ng isang coffee shop sa Maynila, mag-isa at malungkot, habang tinitingnan ng isang lumang litrato ni Liana na hawak-hawak niya. Ang kanyang buhok ay may mga uban na, at ang kanyang mukha ay puno ng mga lamat ng pagsisisi. Ang dating mayabang na Marco Sandoval ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling pagpipilian. Sa loob ng bakuran ng pagsibol sa Batangas, ang sikat ng araw ay sumisikat, nagbibigay ng init sa bawat sulok. Si Liana ay abala sa pagtatanim ng mga bagong bulaklak sa kanyang hardin, kasama ang kanyang anak na si Ligaya na masayang naglalaro sa tabi niya. Si Rafael ay nakaupo sa ilalim ng punong bayabas, tumutugtog ng gitara, at ang kanyang boses ay malambing habang inaawit ang isang lumang kanta ng pag-ibig. Lumapit si Ligaya kay Liana, bitbit ang isang lumang drawing ng cake ni Liana. Mami, gusto ko ring gumawa ng ganyan. Gusto kong maging kasing galing mo, sabi ng bata. Ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa pag-asa. Niyakap ni Liana ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Mas magaling ka pa sa mami mo, anak, dahil ang pangarap ay laging sumisibol sa bawat henerasyon. Isang araw, habang inaayos ni Liana ang kanyang mga gamit sa kanyang lumang tukador, nakita niya ang isang lumang sobre. Sa loob nito ay isang lumang litrato, isang candid shot niya at ni Rafael, kuha noong una silang naglilinis ng bakuran. Sa likod ng litrato, nakasulat ang isang maikling mensahe. Ang sulat kamay ay pamilyar, ngunit malungkot. Salamat sa'yo. Sana ay maging masaya ka, Marco. Hindi na nagalit si Liana, hindi na rin siya nakaramdam ng pait. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagpapalaya. Ang mensaheng iyon ay hindi isang tanda ng pagbabalik, kundi isang huling paalam. Niyakap ni Liana ang litrato sa kanyang dibdib, habang ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing tamis ng kanyang mga tinapay. Ang kanyang buhay ay hindi isang perpektong fairy tale. Ito ay isang paglalakbay na puno ng sakit, pagkawala, at muling pagbangon. Ngunit sa bawat pagsubok, nahanap niya ang kanyang sarili, ang kanyang tunay na halaga, at ang pag-ibig na kailanman ay hindi niya hinanap, ngunit kusang dumating upang pagalingin ang kanyang durog na puso. Ang pagsibol ay hindi lamang tungkol sa tinapay. Ito ay tungkol sa kakayahanan ng isang tao na muling sumibol, lumago, at mamukadkad, gaano man kalalim ang sugat na iniwan ng nakaraan sa isang maliit at magulong apartment sa Maynila, kung saan ang amoy ng luma at tuyong kape ay kumapit sa bawat sulok. Si Marco Sandoval ay nakaupo sa harap ng kanyang lumang typewriter. Ang kanyang buhok ay halos kalbo na, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang dahan-dahan niyang inilalagay ang isang puting papel. Sa edad na 50, ang dating mayabang at malakas na si Marco ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Nawala ang kanyang kumpanya, nawala ang kanyang mga kaibigan, at nawala ang tanging babaeng nagmahal sa kanya ng walang kapalit. Isinulat niya ang liham na ito para kay Liana, isang liham na alam niyang hindi na niya kailanman maipadadala. Minamahal kong Liana, 10 taon na ang nakalipas mula nang umalis ka sa aming mansyon. 10 taon na ang nakalipas mula nang durugin ko ang puso mo. At 10 taon na rin akong nabubuhay sa impyernong ako mismo ang gumawa. Hindi ko kailanman inakala na ang pagkawala mo ay magiging sanhi ng pagguho ng lahat ng pinaghirapan ko. Naaalala ko pa ang bawat umaga na inihahanda mo ang kape ko. Ang bawat gabi na naghihintay ka, ang bawat oras na tiniis mo ang pang-aalipusta ni Mami para lang sa akin. Bulag ako, Liana. Bulag sa tunay na halaga mo. Inakala ko na ang pera at kapangyarihan ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Ngunit ngayon, ang tanging natitira sa akin ay ang mga alaala ng isang pagmamahal na itinapon ko nang walang pakialam. Si Sabrina, umalis siya pagkatapos kong malaman ang katotohanan. Dinala niya ang lahat ng kaya niyang nakawin. Si Mami, wala na siya sa bahay. Kinupkop na siya ng kanyang mga kamag-anak. Ang kumpanya, nag-bankrupt. Ang lahat ay gumuho, Liana. At ang lahat ng iyon ay dahil sa akin. Dahil sa aking pagmamataas. Napanood kita sa telebisyon. Ang iyong panaderya, ang iyong pamilya. Masaya ka? At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa iyo. Sa wakas, nakuha mo na ang kaligayahan na matagal mong pinangarap. Gusto kong humingi ng tawad, Liana. Ngunit alam kong ang pagpapatawad mo ay para sa sarili mo, hindi para sa akin. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit. Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Sana ay maging masaya ka. Sana ay mapatawad mo ako. Nang may labis na pagsisisi, Marco. Dahan-dahang tinanggal ni Marco ang papel mula sa typewriter. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na ngayon ay balot ng mga kulubot at lamat ng nakaraan. Ang liham na yon
ay hindi niya ipinadala. Alam niya na ang pagpapadala nito ay hindi na magbabago ng kahit ano. Ito ay para lamang sa kanyang sarili. Isang pagtatapos sa isang kabanata ng buhay na matagal nang dapat sarhan.